Isang video ang isinapubliko ni dating Congressman Mike Defensor na laman ang mga pahayag ni Sergeant Orly Gutesa, dating security aide ni resigned Congressman Zaldico. Kuha umano ito noong 2025 sa kasagsagan ng flood control probe sa Senado. Ano nga ba ang laman ng video? Si MJ Mondejar sa report. Sabihin mo anong nangyari doon para may record namin. Boses umano yan ng misis si Sergeant Orly Gutesa mula sa video na inilabas si dating Congressman Mike Defensor sa Pandesal Forum sa Quezon City. Sa video, mistulang may pinaamin kay Gutesa kaugnay ng kanya naging pahayag sa Senate flood control probe noon, partikular sa umano'y deliveries ng pera sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Binigyan ako ng nakaraan araw, tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi matotoo, na ininingi nila si Maglinda pati si Defensor, na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ko. At sinabi pa doon na hindi na siya wala akong alam doon sa hindi doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. Ayon kay Gutesa, may mga ipinasok umanong detalye sa statement na hindi niya sinabi, kabilang ang alegasyon na binayaran siya ni na Defensor at Senator Rodante Marcoleta para magsalita sa Senado. Layunin raw nito na ipabago ang kanyang naunang salaysay tungkol sa unang delivery ng pera sa bahay ng dating Speaker. Hindi naman ako kumuha ng statement na yun naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun ang nasunod doon sa Ayon pa kay Gutesa, hindi niya ginawa ang naturang statement at may mga bahagi lamang na isinama sa kanyang pinirmahang dokumento. Hindi rin umano ito nailabas sa publiko dahil hindi na natuloy ang presentasyon nito sa Senado. Ito pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila nilalabas. Bakit ka ba nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam mo. Bakit idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Git ni Gutesa, pinipilit umano siyang pumirma sa bagong affidavit. Sinabi rin niya na wala siyang magagawa dahil nakasalalay ang seguridad ng kanyang pamilya. Kapalit ng hindi mo binasa. Para daw nalilimit na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Ayon kay Defensor, kuha ang video noong 2025 sa kasagsagan ng Senate investigation kaugnay ng anomalya sa flood control. Dahil dyan, nanawagan naman si Defensor kay Ombudsman Boying Rimulya na tulungan at protektahan si Gutesa. Anya, mahalagang gawing state witness si Gutesa upang mailahad ang detalye ng umunoy anomalya, lalo na't ginamit raw ng Office of the Ombudsman ang testimonya ni Gutesa sa posibleng plunder case laban kay dating Speaker Romualdez. Nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. May kopya raw si Defensor ng kasong ihahain pa ng Ombudsman laban kay Romualdez. Bukod sa testimonya ni Gutesa, ginamit din umano ang pahayag ng 18 ex-soldiers o ang Brave 18, mga kasama ni Gutesa sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera sa ilang mga matataas sa opisyal ng administrasyon. Ayon kay Defensor, dito raw nakumpirma ang umano'y organisadong nakawan at ang sinasabing bagsakan ng flood control kickbacks. Sa ngayon ay wala pang komento ang Ombudsman at kampo ni Romualdez sa issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Umaasa ang kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. na susuriing mabuti ng Sandigan Bayan ang kaso batay sa mga mapagkakatiwalaang ebidensya at iginiit na tila ang prosecution witness ang sentro ng umano'y network ng korupsyon sa flood control scandal. Si Margot Gonzalez sa detalye. Nagtapos na ang pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bill petition ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Umaasa ang kampo ng dating senador na susuriin ng mga mahistrado ang kaso batay sa mga mapagkakatiwalaang ebidensya. Ayon sa Revilla Camp, sa mga nagdaang pagdinig ay lumitaw na ang pangunahing testigo ng prosecution na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang tila sentro ng umano'y network ng korupsyon sa flood control scandal. Ipinondon ng kampo ang umano'y inconsistencies ng prosecution sa kaso at ang mas malalim na papel ni Bernardo sa anomalya at hindi lamang ito basta testigo. Batay sa mga naunang testigong ipinipresenta, namin ang ilan na wala silang direktang kaalaman sa umano'y transaksyon sa proyekto. Wala rin silang hawak na dokumento at hindi nila alam ang laman ng mga kahon na umano'y idineliver.
May mga nagsabi rin na wala silang anumang resibong nagpapatunay sa kanilang aligasyon maliban sa kanilang testimonya. Ayon sa kampo, kung ang ibang testigo ay umaming wala silang direktang kalaman, hindi maiwasang mapunta ang atensyon sa mga may aktual na access, kontrol at partisipasyon sa sinasabing anomalya. Ilan sa mga tumayang testigo ng prosecution sa bail hearing ay sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, mga driver at Eddie Bernardo, at liaison officer ng kontratistang si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction. Sa testimonya ni Alcantara, sinabi nitong kay Bernardo lamang siya direktang nakikipag-ugnayan at nagpapadala ng pera. Ayon naman sa ilang dating tauhan ni Bernardo, wala silang larawan o ibang ebidensyang magpapatunay na nag-deliver sila ng pera sa dating senador at ang kanilang ginagawa ay base lamang sa utos ni Bernardo. Lumabas din sa pagdinig ang pagbubunyag ni Bernardo at dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolensya kaugnay ng pagsasauli ng pera matapos makapasok sa Witness Protection Program. Ayon sa kaso, ang mga halagang ito ay hindi lamang umano incidental, kundi indikasyon ng mas malalim na partisipasyon sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa pagdinig, nabunyag na nasa 500 million pesos na ang naisauli ni Bernardo sa Department of Justice mula sa 1 billion pesos na dapat niyang maisauli, habang 130 million pesos naman ang pinangakong ibabalik ni Opolensya. Matatanda ang ilang beses ding nagpahayag ng pagdududa ang mga maestrado sa mga testimonya ng ilang testigo sa gitna ng kanilang pagtatanong. Samantala sa May 6 ay bubuksan na ng korte ang trial para sa kaso, habang sa May 7 ay lalabas ng mga maestrado ang resolusyon sa bail petition ng dating senador. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Binatigo si dating presidential spokesperson na si Harry Roque ang umano'y maling impormasyong inilabas ng gobyerno kaugnay sa pagkakahuli kay Zaldico. Sa kabila ng bilyon-bilyong intelligence funds nito, si Daniela Paulita ay magbabalita. Binanata ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque si Palace Press Officer Claire Castro matapos siyang tawaging fake news peddler. Nag-ugat ito sa pagdepensa ng Malacanang sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si dating Congressman Zaldico. Muling iginiit ni Roque na hindi umano na aresto si Co sa Czech Republic. Ayon pa sa kanya, may direkta at patuloy pa rin siyang komunikasyon sa dating congressman. Paano naman ako magiging fake news peddler? Ako nakakausap ni Zaldico. Ayon pa kay Roque, isang malaking kahihiyan umano na mismong Pangulo ang naglalabas ng maling impormasyon. Dahil dito, kinwestiyon niya kung saan napupunta ang bilyon-bilyong intelligence fund ng pamahalaan kung hindi rin umano makakuha ng tamang impormasyon. So kung ako na isang pribadong individual na walang confidential fund at walang buong gobyerno na nasa likod ay nakakakuha ng ganito mga impormasyon, talagang wala talagang dahilan para magkalat ng fake news ang gobyerno dahil ang dami nilang resources. Para sa taong 2026, tinatayang aabot sa 4.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Pangulo. Naniniwala si Roque na maaaring naging padalos-dalos ang gobyerno sa pag-anunsyo ng umano'y pagdakip kay Co. Anya, posibleng layunin umano nitong patahimikin ang dating mambabatas kaugnay ng mga alegasyon sa flood control projects. Duda rin si Roque sa ulat na humingi umano ng asylum si Co sa France. Git niya ang pag-a-apply ng asylum ay absolutely confidential at mahirap umanong malaman ng gobyerno maliban kung ito ay ibinunyag ng kampo ni Co. Pero under normal circumstance, absolutely confidential ang pagsisik ng asylum dahil alam naman natin na kung ikaw ay nais mong lumisan doon sa bayan mong pinanggalingan dahil merong banta sa buhay mo, bakit mo pangangalandakan kung saan ka, no? Samantala, nananatiling hindi isinasa publiko ni Roque ang iba pa nilang naging pag-uusap ng dating kongresista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulita, SMNI News.